Bulusan Lake kung ano kayo. Ang ganda. 600 pesos rental. Guys, ito yung ruin. St. Joseph Parish. Galing kami dun sa museum. Ako highly recommend ko siya. Try nyo dun. Educational siya. History ng place, tsaka history nitong Sorsogon. Ano yan? We're here at Sorsogon Sports Arena. Hello, good evening po. Good evening dalawa. Nakatapos na namin mag-dinner. Sarap dyan. Sarap dyan. Try nyo dyan pag pupunta kayo dito sa Legazpi. Hindi kayo pupunta. Try nyo. Puntahan nyo. Hey guys! It's day 4 and for today, explore natin yung Sorsogon area. So ngayon, ang mode of transportation natin is nag-rent kami ng car for just 1,500 pesos. Originally, ang plano namin sana, mag-a-avail kami ng tour para makapag-island hopping kami sa Matnog area. And then, maya-explore namin tong mga tourist spot dito sa Sorsogon. Kaya lang, weekdays kasi ngayon, it's Thursday, wala yatang nag-tutour ng weekdays. Usually weekend sila. So, nag-rent na lang kami ng sasakyan and hindi na namin may explore yung doon sa Matnog area kasi nga, malayo kasi siya parang mga 4 hours away siya doon sa Legazpi. And then, ayun, ang gagawin na lang namin, magtutour na lang kami dito sa mga tourist spot dito sa Sorsogon. And yung doon sa Matnog area, isasabay na lang namin siya kapag bumalik kami for Masbate kasi plano din namin mag-explore doon sa Masbate sa Ticao Island. And then, balikan yung Naga and Kamsur kasi hindi pa namin siya nasabay ngayon kasi ang laki pala ng Bicol. Ayun, samahan nyo kami dito sa Sorsogon para makita nyo kung anong meron dito. Rubber. Magalala. May pala ka din kayo sa umakga. Good morning! It's 6:48 a.m. Wait na kami guys. 5 dapat kami hali. Pero okay lang. Yun ulit. Kami ulit na susunod. Umulan ulit kanina pero ayun na yung sunrise. Dito na ulit kami sa Nyaranda Park. Magda-drive-thru kami dito sa McDo. 7:01 a.m. 7:16 a.m. Bumili lang kami ng McDo breakfast and coffee. Ano siya? Mga 1.5 hour drive. Di pa kasi kami kumakain. Andito kami sa Sorsogon City Hall. 1 hour away pa to sa Bulusan Lake. Nung magkasama Doon muna na kami dalawa, for the pupunta. longest time hindi kami. Hi guys, it's 9:55. Here na kami sa Bulusan Lake. 2 hours away siya sa Legazpi. Ganda naman yung daan guys. Mula Sorsogon City. Ingat lang kayo sa mga truck driver. Kahit pala hindi truck. Tindi. Sasalubungin ka talaga. Opo. Dalawa lang po. Dalawa lang. Magkano po? Balik siya ng 4 po mga sa inyo yung dalawa mo. 3-4. Bali kasama to guys sa binayaran namin sa shuttle. Lagay ko na lang dito kung magkano yung binayaran namin. Hi! Inas pantoy. Bakit ko? Ano? At? Wow! Okay. Thank you po. Kuya Sunday. Welcome po. Hello po. Pag walang guest, Domingo yan. Dito sir, may mga pwedeng activity pero kayo na lang pang mag-decide. Hindi po yung kasama doon sa baba. So, may ano dito, may boating, may kayaking, may balsa, may trekking around the lake, na good for 1 hour, and then hanging bridge. Ang picture po ng hanging bridge siya. Pero maglalakad pa
ng nasa 500 meters. Kung gusto niyo po na ride kayo, dito niyo ako. Yung kain na po. Apo. Kung mag-cross down, 150 meters ang haba, may payment na 100 per head. Pero kung picture lang nun, wala naman. Tapos dito may massage, may therapy. Kung gusto na magpa-massage. Pag whole body, good for 1 hour. Bangka tayo. Ano po, Tara. 450. Di ba uulan? Kung may dala kayong fishing rod, allow dito mag-fishing. Yung fishing activity. Magkano yung boating boy? Itong boat, good for 5 person, ikaw 600. Kung may boat na kasi ito. May dalawang tagasagwan yan. Isang ikot yung dito sa lake. May kasama tayo sa Okay, may mga 35 minutes. Pag kayaking, 100 per head, kayong magsasagwan. So, bahala kayo kung saan yung gusto i-drive yung car. Pwede naman dyan magpasagwan ka. So, 100. Doon naman, 600 per isang biyahe doon. Pabansa. Pero hanggang gitna lang. 600 per person? Hindi po. Per ano na yung hanggang 7 packs. Hanggang 2 Ah. tayo. Pwedeng sumakay doon. Hanggang gitna yun. Grabe yung clothes. Mababa talaga nung pangalitong months na kasi. Kapag summer, kuya, anong... Pag summer naman, bibihira yan. Asan yung bulusan, kuya? Mati, Okay, no? dito lang tayo man kasi. Hindi natin makikita yung bulkan. Ito lang ang bulusan lake sa map. So, nandito lang tayo sa Bukana. Ang lawak nito, 16.43 hectares itong lake. Tapos, ang lalim niya ay 78 feet. Tapos, yung bulkan, pangatlong bundok pa ma'am. Kasi unang bundok pa lang ito. Ito na yan. Tinatawag itong Ginabangan Mountain. May next down Talatak. Kung wala madami pong pag, pala siya. nakikita yan. Ang Mount Bulusan lang ang hindi nakikita kasi natatakpan ito. So, nasa likod pa dyan. Okay. Doon na side. Dito banda, may nakikita pang bundok kung hindi makapal yung pag. Ito. Tawag dito, Sharp Peak. And then sa baba, may pangalawang lake pa. May lake pa dito. Opo. Yun din na So may napupunta. falls dito, Opo. kuya. Walang mga ano lang. Ang mga pools dyan, sir, yung mga naano lang, daanan ng tubig lang. Hindi siya yung mataas na Hindi siya babagsak. flowing na ano talaga. Hindi. Ito ba yung nag-aalboroto nung Opo. nakaraan, kuya? Ito ma'am, active siya. Pangapat siya sa most active volcano in the Philippines. Kaso, close kami muna dyan kasi nasa alert level 1 ang bulusan. Pag open siya, pag mag-alert 0 na yan. Pag hinahiking namin yan dito ang start, nagkakaya ng mga mountaineers. Kaya ang starting point akyat. 4 hours ito bago marating yung pangalawang lake. Kinabukasan, saka po akyatin ng Mount Bulusan. Kailan huling pumutok yan, kuya? April 28, this year lang. Pero hindi kami dito affected kasi ang binagsakan ma, yung kabilang bayan, Huban, Irusin, yung dalawang bayan. Kasi nakadepende po sa hangin. Kung asan yung direksyon ng hangin, kami dito sa Bulusan, pag habagat season, dito lang kami nababagsakan. Umuga dito kaya. Hindi naman. Ano lang, kumbaga, umusok lang talaga siya, hindi siya pumutok ng malakas. Kaya ang naalala ko, sir, nung 2014, talagang sumabog ng malakas. Dito kami, talagang maririnig yung pagsabog ng pumutok siyang malakas. Tapos makikita mo yung nag-uunahan yung bato, tapos yung ash. Parang pag ganun-ganun. Kailangan namin dito babagsak kasi dumilim na. Parang broccoli na malaki. Pero maya-maya, pag sumasabog pa lang bulkan, nagkakaroon siya ng parang light, yung parang Mga kidlat. 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 Galing sa taas, Kitang-kita namin dito kasi dyan lang naman. Yung iba nga daw kuya, paangat pa yung kidlat eh. Yung nakikita namin, galing sa taas talaga. Parang nagkukuryente. Makikita mo talaga, lumiliwanag yan nung sumasabog ang bulkan. Natatanaw ba yan, kuya, dun sa Sorsogon na, no? Opo, kita yan. Yung pag nandun kayo, lalo na kung nasa Rumpiolas kayo, tumingin kayo banda. Nalilito kasi kami, dami namin nakikita. Mayroon din ng bundok na mataas yung sa may Bacman, sa Bacon. Makikita nyo na mataas yung bulusan. Pag sa Sorsogon City kayo, isa lang yung makikita. Pag sa Barcelona naman, dalawa yung makikita. Ito, Sharp Peak, tapos siya. Kami dito, puro Kami hot mga spring. natural hot spring dito. Yung Salvi nun, sir, nandun yun sa may Mumbun, Irosin. Ito naman, may tali ito. Ibig sabihin kasi nito, ito yung boundary ng Bulusan Volcano Natural Park. So, ibig sabihin, government yung sa loob. Mga private na po yung sa baba. Ang lawak naman ito, 3,672 hectares ang kabilugan ng Bulusan Volcano Natural Park. Nasa pangangalaga ito ng Dinat. Kung mapapansin nyo, nasa loob ng Bulusan Lake. Nasa loob na siya ng boundary. Yung sa baba kasi nito, mga private na yan. Yung dalawa naman doon, mga mountaineers na yung nakakarating doon. Ito, ang lake dito, hindi para ito kaganda. May ano kasi yun pag summer na dry, nauulan ng tubig. Pero hindi na siya tourist spot, no? Hindi na siya, ano lang, pag alert 0 lang, napupunta ng mga turista. Kasi pag ganitong alert level 1, nasa 2 kilometers danger zone lang siya Kasi ilan 4 hours? Opo, Mag-hike kang 4 hours eh. 4 oras. Ano nakukuha dyan, kuya, sa lake na yan? Dati may mga tilapia din doon na pinakawalan. Hindi nga namin malaman kung sino naglagay. Basta lumaki na lang doon, tapos dumami. Mataas pa yung level ng tubig doon. Masarap yung tilapia, walang lasa
lasang putik, walang lasang. Nung bumaba na, nanghuli ulit kami doon, lasang sulfur na yung pick-up niya. Kasi yung putik doon, galing sa bulkan, dito na ipon, bagsakan na. Ganda. Pinasarado lang yung papuntang Marcos. Ayan, eto guys, 600 pesos rental. May taga-pedal. Ayun din. Ay, pedal. Pag ito, may magsasagwan, 600 pesos. Ayun din, 600 pesos. Ito, 100 pesos per head yung kayak nila. Pero, ikaw yung magpapadal. Ayaw, sa gitna. Maraming nataob na doon eh. Alam, tuturo sa iyo. Ito, simentado na ito around the lake. Hanggang saan niya eh? Halimbawa, pag dito mag-start, doon lalabas. Punta kami dun sa canopy. Kapag gusto nyo maglakad dun, 100 pesos per head. Pero magpipicture lang kami. Pag daw magpipicture, wala naman bayad. Pag bumigay yung sapatos mo, yung paylas. 10 lang ito sir, nung pasok namin, 2008, kasi may guide na talaga. Ah, matagal na din pala. Maliit pa ako, ganito na yun eh. Tourist spot na, kaya lang, ang talaga, dinar. Medyo maluwag pang dinar, kaya hindi na maintain yung basura. 10 hanggang 2012 siguro. May water bike dyan na kasama nung mga kayaking. Ang daming nagre-rent noon. Ang dami namang rene-rescue doon. Kaya Pagod na. madali lang. Pag dun mo kasi tinignan, kala mo maliit lang. Hindi na makabalik doon, kaya Ang laki, grabe. may pang-rescue naman kami doon. Hinihila na lang. Picture lang tayo, no? Picture lang. Picture lang? Okay. Akya tayo dito. Bali ka pag mag-ano kuya dito? Pag magka-canopy. Kasi ang hangin. Okay. Pag picture dito. Pag picture, pwede na dito. Gaano kahaba yung canopy, kuya? 150 meters. Mas maiksi na ito ngayon kung para nung una dati. Kasi umabot ng halos 300. Bakit tumiksi kuya nasira? Yun lang siguro ang kaya ng budget mo. Ito talagang konkreto na poste na ginamit. Pwede ka mag-picture hanggang kita. Huwag lang lalagpas doon sa may poste. Basta din, kikita kasi tayo ng Ikaw muna. Ang apakan yan, matibay naman po kayo kasi gawa sa fiber. Oo nga, di siya umuuga. Ito yung canopy nila guys. 150 meters. 1, 2, 3. Wala dito, raplesya. Bulaklak na mabaho. Yun ang pinahanap sa amin sir ng biology. Hindi pa kami nakakatagpo noon. Pero dati, Bibira kasi yun eh, no? oh, pero dati doon sir sa naalala ko pa doon sa barangay namin. May kumuha doon. Ano itsura nun kuya? Pinakamalaking bulaklak. Bulaklak lang, basta lang tutubo ma'am sa lupa na isa walang dahon, basta lang bulaklak na tutubo and then mabaho kahit malayo. Parang bulok na ko ya. Kasi yun ang pang-akit doon daw sa mga insekto kasi yung mga insekto kinakain ng bulaklak. By Miss Eva. Meron doon nakalagay eh. Na Na meron. picture. Oo. Ano meron dito? Na meron dito sa Bicol. Kailangan dadaan muna ng region, kukuha ng permit. Pag walang permit, hindi ka papayagan dito. Kasi marami na di-discover na halaman eh, no? Yung mga bagong halaman. Dati, mga taga-UP, may dalawang klase nga dito na farm na dito in-address yung pangalan kasi wala Dito pa lang sa nakita? libro. Mga balete naman ng research nila dito. Matagal, mga one way. Halos araw-araw, umiikot kami minsan doon sa taas. Halos 120 na variety ng balikang na identify nila dito. Dati, hindi namin alam. Ito, variety pala ito. Family ng balete. Tapos ito, mga tibig. Yung meron dito kaya yung wood. Yung ginagawang pabango. Yung sinusugatan? Agarwood. Agarwood, sir. Agarwood. Marami dyan sa baba. Di ba ano yun na yun? Bawal na yung yun eh, no? Opo, bawal kasi endangered dun. Pero dito sa Bulusan, sir, pinafarm na. Kasi dati nung kasagsagan ng pandemic, hirap ang tao ng mga trabaho. May taga-Samar na napunta dito. Yun ang pinahanap. So, kada makita, Million kasi ang dun eh. pinuputol. Pero ngayon, ang bunga na kinukuha, parang munggo yung Baka hindi na kami kayak guys. Kasi wala kaming dalang eh. Mababasa kami sa kayak kasi kaya baka di na kami magkayak. Yung ganito naman. Kala? 600 pang siya. Ayan siya. Meron sila ditong ditong area. Tapos ito yung 600 pesos per boat. May taga Sagwan. Thank you po. Thank you. Sige po, thank you, sir. Thank you. Tapos ang kinukuha. Grabe ka doon. 8.7 kilometer. Mumunta ka kapatid. So this is one. Pero kung nakakatali, Tinginin. Okay.
Time check, it's 11:18 a.m. Kakababa lang namin sa Bulusan Lake. Hey guys, tapos na kami, hindi na kami nakapagkaya. Ano yun eh, mababasa dun eh. Yung isa naman, pang 6 ba? Medyo mahal na siya para sa dalawa lang kasi kami. Tapos, hindi kasi namin maintindihan yung weather. Kagaya niyan, sobrang init pero ang daming clouds. Ba't mag-ano kami, magsusubik Pink Beach sa Matnog? Kaya lang, from here, ano pa siya, 1 hour. So, from Legazpi, 3 hours siya. Kung magde-day tour kami Ano siya? doon, 1 hour sa port pa lang yun. sa port pa lang. So, sabihin na natin mga 4 hours, ganun. Bago ako makarating. Eh, kung magde-day tour kami, dapat mga 3 a.m. alis kami, ganun, no? Eh, magulo din kasi yung weather dito pag umaga, umuulan. Hindi na kami magpi-Pink Beach. Next time na lang. Dun sa Subic Beach yun. Total, palagi naman kaming nasa isla ngayong taon. Skip muna namin ang beach. Pero bukas magbe-beach kami doon na banda sa Legazpi. Maganda dito guys sa Bulusan Lake kung ano kayo. Madami yung oras nyo, masarap pa tumambay dito. More on ano siya, educational, ganun. Sarap Or din yung, mag-chill. yung guide kasi namin, ano, madami siyang sinasabing information. Gusto kami guys. Ngayon, malapit na kasi dito yung Barcelona. Pala yung Barcelona guys, ano, church, andun yung church, tapos may ruins dun. Dun tayo pupunta. Malapit lang siya dito. Nadaanan na namin siya kanina nung papunta kami dito eh. Pero ngayong pabalik, dun kami magsistop. Guys, grabe yung ulan. Buti nakaalis na kami doon. Kanina nung nandun kami, wala namang ambon Init pa or nga eh. anything. Sobrang terik yung araw. 25 to 30 minutes away pala yung Barcelona doon sa Bulusan Lake. Ayun, biglang araw. Guys, we're here sa Barcelona. Bali, ayan, meron dyang signage ng Barcelona, Sorsogon. Tapos, andito yung ruins. Tapos, katapat niya yung church. Umuulan lang. May entrance po ba? 10 pesos. 10 pesos. Okay. Guys, ito yung ruin. Sabi doon sa nakasulat, ginawa daw to noong Spanish era. Yung government daw dati nung mga Spaniards nung sinakop tayo, dito daw yun. Ito daw yung parang ano nila, tinayo nila para sa mga government ng Spaniards. Ang dami na nating napuntahan na ruins, no? Ako na yung isa. Parang maliit lang ito pala. So, ito yung Barcelona Sorsogon signage. And yung harap niya is yung church. Sarado yung church eh. Ganda pa naman sana. Di tayo makakapasok, sarado. Mainit na. St. Joseph Parish. We're here! Sarado siya guys, so hindi tayo makakapasok. So guys, silip na lang tayo dito. Ang gulo ng ang gulo ng panahon kasi ngayon tirik na naman yung araw. Noong 1865 pa tong church na to. Wala ko may nakatayo dun. Open pala siya. Yung main door lang hindi open. Okay, let's go in. Wow. Ganda. Ang daming ibon. Barcelona. Ganda ng simbahan nila guys. Grabe. Sabi nila, pag first time mo daw makapunta ng isang simbahan, mag-pray ka daw ng 3 bagay for good luck. Ay! Yan yung harap ng simbahan. Ni-restore lang pala siya. So, matagal na siya. Talaga. Ni-restore lang siya nung 2020. Guys, grabe. Kaya pala Barcelona yung t-shirt mo, ah.
May lighthouse. Lighthouse yun, di ba? Ayun nga. So, ibig sabihin, nakalagay kasi doon nung Spanish daw. Yun daw yung parang ano nila ng government ng Spanish dati. Kaya may lighthouse sila, ganun. Tapos doon guys, doong part, may ruins pa doon tapos may food park. Tirik na yung araw, so okay naman na kami. Babalik na ulit kami doon sa mismong Sorsogon City. 1 hour away siya from here. Hey guys, pabalik na kami ng Sorsogon City. 30 minutes drive. 30 minutes away lang pala guys. Mula Barcelona to Sorsogon City. Yeah. Doon na din kami magla-lunch kasi 12:15 na eh. Init. Daming ganyan na eh. Guys, may malaking bundok dito. Titignan ko sa maps kung ano yan. Yan yung sinasabi ni Kuya isang bundok. Part nga ng Bulusan, di ba? Hindi nga. Dapat nga yung time bulusan, paalis na tayo, palayo na tayo. Isang oras na kami nakalayo ng bulusan, tapos yung harap natin bulusan. Ang dami kasi pag nandito kayo sa Bicol, pag lumingon-lingon kayo, ang dami nyo nakikita parang bundok. Ang laki nito guys, grabe oh. Ano siya, Sorsogon Bay? Albaycos? Hindi, dagat yun. Bay tsaka golf. Ito. Uy, ang daming coconut talaga dito guys, promise. Sobrang daming coconut dito sa Sorsogon. Para siyang Siargao. Nung nag-Siargao kami, may mga ganyang view na kamukhang kamukha eh. Bakit wala? Hindi siya nakikita kung ano siya. Wala siya sa maps. Wala lover. Ang pinaka ano dito, Mount Cagran. Ano yun? Ano sa mapa kung nasan tayo? Mount Kalumpan? Sa Masbate? Ayun nga, wala nga dito sa paligid natin. Hindi natin nasa paligid yan, labar laki niyan. Kaya nga, Ayun yan. ang pinaka yung nasa Masbate. Hindi. Andito lang yan sa kalupaan. Nakakatakot tuloy yung mga mga mountain bang tinitigan. Eh, papunta tayo dyan. Hindi naman tayo papunta Masbate. Ito yung Sorsogon Sports Arena. Mamaya, babalik kami dyan. Kakain lang muna kami. It's exactly 1 p.m. Magla-lunch kami dito sa likod ng National Government Center. Magla-lunch lang kami. Gugutom na kami. museum. Dito sa may likod ng museum, kasi after nito mag-museum kami. Dito kami kakain guys sa pangalan nito, Nanay's. Kain lang kami dito sa Nanay's. Nanay's Filipino food. Wala kasi silang parking, puno. Yan ka. Dito kami magla-lunch. Christmas na dito. Ito yung order namin. Lemon chicken and adobo. Tapos 2 rice. Ito 80 pesos lang siya per ulam. Lang din na pag-offer sa po. Yung kumapenta. Ano sinasabi ka? Ulan ng mga ambon. Oo nga no. Ang weird ng weather. Sobrang tirik ng araw pero umaambon. 2 p.m. na. Tapos na kami mag-lunch. Doon muna kami sa museum kasi umuulan ulit. Here. May ikot pa tayo, pwede paligo. 20 pesos. Nandito na kami sa tapat ng Government of Sorsogon. Park to park. Nandito na kami sa park. Tapos ito yung Government of Sorsogon. Galing kami dun sa museum. Ako highly recommend ko siya na Out of 10. try nyo dun. Try nyo din lalo yung pag malapit na kayo sa patapos. Kasi educational siya. Tapos may each gallery may mag-a-assist sa inyo. So madami kayong matututunan dun. Pati yung mga pinanggalingan namin kanina nandun. Pati yung mga history nila. History ng place. Tsaka history nitong Sorsogon. Pipicture lang kami dito guys. Yan. Doon pala sa museum, may entrance fee siya na 20 pesos each. Tapos, yung museum na yon dati siyang
city jail. Parang yung pinuntahan natin sa Iloilo, no? Ganon din siya. Maganda siya guys, talagang pinaghandaan nila yung budget sila doon. Marami pati kayo matututunan. Lalo sa station na parang parang naliligaw na Ano yan? Ano meron? Ba't sila sumasayaw? Yan sila sa kalsada. Ayan po yung sa Guinness Book of World Record. Kawawa naman kasi. Nabidyo mo siya. Ay, wala palang video. Sana nakita nila kung ano yung Bakit sinasabi naman mo. kawawa? Wala naman akong ginagawa. Nagtatanong lang ako sa kanya. Hindi pagsakot siya. Probe ko. Punta lang kami sa guys. Sports complex. Arena. Sports arena. I think it's gonna rain again. Hindi kumanong kaya dyan. Ganun. Hi! Ano yan? Here at Sorsogon Sports Arena. Guys, malaki yan sa loob. May mga tulugan yan sa loob. Pag may event ako ganun, yung parang mga Olympics, balarong pambansa, ganun. May mga accommodation sa loob. Di na kami papasok kasi parang uulan na naman ng malakas. Maambon. Picture lang kami. Picture ka. Hi! So, nagpicture lang kami doon sa Sorsogon Sports Complex. Hindi na kami nakapasok sa loob kasi nga, open space siya. Umuulan na ngayon, so baka abutan lang din kasi kami ng malakas na ulan. Tapos, hindi na rin kami matnog. Kasi guys, yung matnog, sa dulong part siya ng Sorsogon, may island hopping kasi sila doon. Nandun din yung Pink Beach, tapos may cave doon. Ayun yung original plan namin na, ayun sana yung gagawin namin pag nag-Sorsogon kami. Kaya lang, ang lala kasi ng ulan kaninang umaga, lalo doon sa Legazpi. And then pagdating namin dito sa Sorsogon, ang lakas din ng ulan. So kung ganun kalakas yung ulan, parang delikado mag-boat. Parang delikado magbangka. Kasi nga, pagdating namin doon sa port ng Matnog, parang hindi ko sure kung 30 minutes or to 1 hour away pa yung Pink Beach doon. So kung ganun kalakas yung ulan, parang nakakatakot naman kasi sumakay ng bangka kasi malakas yung alon nun for sure. Try kasi kami before sa Bacolod na nagganon kami. Malaki pa yung bangka nun ha. Ang laki ng waves. So ayaw namin siyang babalikan na lang namin yung susunod kasi plano naming bumalik dito para naman i-explore yung Masbate, Ticao Island, and then doon sa Camsur and Naga. Ayun, babalik na lang kami dito kasi ang laki pala ng Bicol. 6 cities pala siya. Hindi enough tong 6 days namin na tour para ma-explore yung buong Bicol. Parang, ayun, mas okay sa amin na mag-focus na lang muna sa mga ibang place. Baka kasi pag pinush namin pagsiksikan yung mga destination, hindi namin siya ma-enjoy. Ayun lang. Bumili lang ng coffee si Kerwin ngayon. Kasi meron pa kaming mga 1 to 1.5 hour drive going back to Legazpi. Share lang kasi kami kanina sa coffee. Ngayon, magko-coffee ulit kami. Sa farm plate na kami magdi-dinner kasi hindi kami nakapunta doon kahapon. Ayun. Coconut Mountain! Here. Entrance. May mga part ma'am na madulas. Tandaan na lang. Ate. Next po. Ay, siya po ko lang kayo? Mga pangalan. Yung wala yung kisihat. Meron silang mga locker dito. 50 pesos. Happiest place in Bicol daw to. May ating kung totoo ha. Happiest place. Chapel daw. Chapel muna tayo. Sabi niya kasi left side. Ito muna tayo. Saan tayo punta? Punta tayo sa chapel nila. Nakalagay dito. Ito daw yung smallest chapel in the Philippines. Medyo ano lang yung daan. Tignan. Ganyan. Ang ganda ng baka. Ganyan ba yung mga imported na baka yata? Dapat suot mo yung damit mo na baka. Guys, tinulugan ko lang siya sa biyahe. Di kami nakinig sa daan. Kaya pala doon niya tinuro. Guys, ano to? Libingan ng mga pet. Pet Dog cemetery. pet. Pet dog. Ah, dog lang? Guys, di pa namin nakikita yung ano. Mayon. Ito na yung chapel, guys. Ganyan lang siya kalaki. Parang 10 lang ata kasya dyan eh.
Ito yung cellphone ko. Yan. Galing kami dito sa smallest chapel. Tapos, ang laki ng bahay nung kalapati doon. No? Tapos, doon kami galing kanina sa pet cemetery. Ngayon, saan tayo punta? Shortcut tayo, hindi natin. Sabi kasi nung ate kanina, mag-left daw kami. Nakita namin yung signage nila na pag nag-right ka, nandun yung chapel. Sobrang amputik nung dinaanan namin. Kaya makinig kayo dun sa, sa staff. Tapos dito sana yung view ng Mayon, no? Kaya lang cloudy. Hindi ko alam paano tayo pa. Dito natin. Ibig sabihin, sure tayo dun. Well, sunset and Mayon view. 5:30 na, nakatambay lang kami dito. Maganda pala dito kasi madaming tables and chairs. Tapos kapag clear yung view ng Mayon, pag clear yan, madami kayong pwedeng upuan dito. Tapos medyo maambon-ambon na naman. Tapos may mga pailaw sila dito pag gabi na. Mamaya check natin yung dun sa baba. Meron sila dito yung kinainan namin kagabi, yung lutong Bicol at iba pa. Kasi nga yung owner pala nun, yung anak ng may-ari nitong farm plate. Mag-check kami mamaya ng mga pwedeng kainin. Dinner kami dun. Ang ganda siguro ng view dito kung clear to. Hindi kaya kahapon na. Mm-mm. Dami na kasing tao, baka hindi mabubuti yung loob nila. Kami kasi guys, talagang mabuti ang kalooban namin. Sila hindi ko sure ah. Dami nila eh. 1 hour lang Sorsogon to farm plate. Bilis lang. Problema ko guys yung mga palaka mamaya. Hello, good evening po. Hello Sa inyong po. dalawa. Maraming picture. Ayan guys, yung mga kainan nila. Tapos may ang daming tables and chairs dito. Tignan natin. Madaming mga photo spots dito. Ito nga pala yung hack namin. Kaming dalawa lang. Tignan nyo. Yan. Tapos, pag pinindot mo to, makaka-capture na yan. Kapag pala pupunta kayo dito, expect nyo na mapuputikan yung paa nyo. So, magsuot kayo ng, kahit hindi lang dito sa farm plate, kahit sa ibang tourist spot dito. Hi! Hello! So, yung dalin yung footwear, yung okay lang sa inyo maputikan, tsaka yung madaling linisin. Ayan guys, may pizza sila dito. Pizza! Godfather pizza. Pizza, chicken, burger, fries. Tapos, ito yung kinainan namin kagabi. Sarap niya. Yun yung menu pakita. Ito yung menu. Oh, same lang din yung price. Oh. Walang turon. So, available dito yung turon. Full express. Starbucks. Oh. Told you. Wagon. Ito, dumplings. Okay. Umikot lang tayo. Ito, shooters. Uy, stuffed crabs with cheese. Niyo nahito. Bali, 5:47 na. Pa-exit na kami dito. Uy, there is no perfect life, but we can fill it with perfect memories. Moments. Guys, gutom na to. Parang gutom ko lang ha. Nasa harap niya na yung sulat eh. Ginawa niya sariling quote. Ano masabi ko? Memories. Ito, di kami nakapag-picture dito kanina. Nature is the art of God. Hi. Hi!
Kaway. Lagyan mo na ng music ito. He put my favorite guy. My favorite. Oh my god. Yan ka lang. Tayo na. Ay, dito. Guys, 6:26 na. Nakita namin tong Cesar sa TikTok. Dito kami magdi-dinner sa Cesar's. So whether you eat or drink or whatever. Wait. Hindi ko na isang. Let's eat. Hi guys. Kakatapos na namin mag-dinner. Sarap dyan. Sarap dyan. Try nyo dyan pag pupunta kayo dito sa Legazpi. Hindi kayo pupunta. Try nyo. Puntahan nyo. Masarap siya. Sobrang daming pagkain sa menu nila. May pasta, may rice, may Japanese, masabi ko ano yung kusin nila? may Indian, tapos biglang may coffee, biglang may mocktail, biglang may shake. Grabe, ang sarap.